Okay, let's continue our discussion on switch. We're still on the topic of network components. Yung switch natin na banggit ko sa'yo dun sa previous video, yung part 1 niya, and this is the part 2, ay natututunan niya yung MAC address from source. Then, the switch decide based on the destination MAC address. So, yan lang ang ilalagay mo sa isip mo para pagdating sa exam on CCNA 200-301, madali mo siyang maipasa. Okay? Pagdating dito sa switch concept. Ngayon, yung switch natin, meron siyang 300 seconds. Isa rin ito. Tandaan mo to. Pagdating sa exam, gaano katagal nabubuhay o lives on yung MAC address sa MAC address table or CAM table na tinatawag sa switch natin. It's only 300 seconds. After that, walang activity, inactive, then the switch remove that. Okay? So 300 seconds. And then, yung mga port natin, maps them to the switch port. Itong mga MAC address natin, nakamap sa ating mga switch ports. Port 1, port 2, 3, and 4. So meaning, yung mga MAC addresses natin, associated siya sa bawat port natin. Mapping, ang tawag doon. Okay? Another information for you. Then, what else? Sa akin kasi, ang opinion ko rito, yung switch kasi, yung MAC address table na tinatawag, parang house of MAC addresses sa akin yan eh. Because yung MAC address table or CAM table, kinokollect niya yung mga MAC addresses. And based on that, the switch learn and decide intelligently. So, natapos na tayo dito sa first video. And then, I think I have to explain to you the switch can learn also multiple MAC addresses sa isang particular port lang. One particular port. Meaning, the switch can associate 2 or more MAC addresses in one particular port. So, subukan natin yan. Let's say I'm going to connect this port 10 to port 11 on switch 2. From switch 1 to switch 2. So, we have port 10 on switch 1 and port 11 on switch 2. Add natin yan. Port. Okay. So, I will just write port. Then, we'll see it later. So now, let's say I want to send traffic or frame coming from this computer A. I already write the A here and B. This is A and B computer to this particular port. We already know the switch on switch 2 knows that this is MAC address 3333 on port number 3 sa ating computer A. Pagpasok niya dyan, malalaman kagad ng switch. Port number 3, MAC address 3333. Ano ang gusto mong gawin? Let's say, gusto niyang makipag-communicate on the other side, switch 1. Saan? Sa printer with MAC address 2222. Ngayon, magta-travel ngayon yung broadcast hanggang dito. Kasi before, dito lang tayo sa boundary na to at dito lang tayo sa boundary na to. Ngayon, pinag-connect na natin silang dalawa. Ang mangyayari nito, ibo-broadcast uli ni switch 2 yung information sa lahat ng mga ports. Kasama na si computer B. Ang tanong, Sir, naka-record na po si computer B, 4444. Bakit kailangan pa ni switch i-bother si computer B, nando na sa listahan ng MAC address table niya? Kasi sabi ko nga sa iyo kanina, no, a moment ago, na si switch can associate 2 or more MAC addresses sa isang port lang. Hindi natin alam o hindi rin alam ni switch na
maaaring si computer B, sa isang port niya, dalawa ang MAC address niya. Dahil dun sa listahan niya, wala naman. So ngayon, ibo-broadcast niya uli. Ayun po. Pagdating naman dito sa port 11, na-find out ni switch, hey, wala talaga sa aking MAC address table at doon sa local area network ko or Ethernet network or L2, this is interaction between L2 to L2, layer 2 to layer 2, ta-transfer niya ngayon doon on the other side. Kasi may wire tayong nakakonect sa port number 10 on switch 1. Pagpasok ng information dito, papasok dyan, ayan na, magta-travel na si broadcast, oops, ma-intercept dito, port number 10. Ano ngayon ang mangyayari? Itong address or MAC address or physical address, permanent address ni computer A, mare-record ngayon dito sa port number 10. Papasok ngayon siya sa port number 10. Let's say this is port number 10. Okay? Kasi kanyang port yan eh. Okay? Ano ang mare-record? Ayun. Yung kanyang MAC address. Nino? Ni PCA. So ilalagay ngayon natin 3333. Dahil sabi ko nga sa iyo na intelligently ang decision making ni switch, because our switch is very smart based on destination MAC address, saan ka pupunta? 3333. I'm going to communicate on port number 2 because I want to print. So ang mangyayari, as it name implies, sabi ko sa iyo kanina doon sa first video, switch. Automatically si switch hindi niya na ibabother yung mga ibang ports sa kanya, sa ano niya, sa device niya, kasi nasa listahan niya si 2222. So, switch niya na lang. So, unikas na mangyayari nito. Pagpunta doon, on switch 1, ibabato na siya doon kay port number 2. Diretso na ngayon ito kay port number 2 or MAC address 2222. Ngayon, magre-reply at magre-response si printer kay PCA. Pabalik ngayon yung information. Okay? Unicast na to. Kasi, ayun o, babalik ako ngayon, pabalik ngayon siya kay computer A, papunta ngayon dito through this wire. Naintindihan mo? Port 11. So, ilalagay natin dito on port 11, ang alin? Ang MAC address ni port number 2 or printer 2222. Papasok siya rito sa port number 11. Mare-register ngayon siya rito sa ating MAC address table on switch number 2. So meron na tayong magkabilang MAC addresses sa bawat magkabilang media access control table ng switch 1 and switch 2. Nagkakaroon na tayo ng tinatawag na communication on both end. Saglit lang. Isa lang seryang MAC address mo dyan. Sabi mo, we can associate 2 or more MAC addresses sa isang port. O let's say, si PCB wants to communicate to our server on the other side, switch 1. Paano mangyayari yon? Same scenario. Si PCB magipag-usap kay switch 2, na already registered, no? Ayun na po, 24444. Ayun na siya, nasa listahan na natin. Gusto kong makipag-usap or mag-request kay server on switch number 1. Ano mangyayari? Same. Magta-travel ngayon yung broadcast. Actually, hindi na to broadcast. Okay? Dito, yung request on port number 4, madedetect ngayon ni switch 2, hey, nandito ka sa aking listahan on my MAC address table on port number 4, 4444, MAC address 4444. Pero, ito na yung broadcast na papasok. Hindi ko alam kung sino yung hinahanap mo at kung saan ko matatagpuan kasi wala sa listahan ko ang 1111. Dahil nakakonect si switch 2 on to switch 1, okay? Ibabato niya yung broadcast papunta kay switch 1. Ayun, pag receive ni switch 1, ayun na. Saan niya marireceive? On port number 10. Sino nagre-request? 4444. Lalagay niya yan. Uy, nagre-request ka. 4444. So dahil alam ko kung nasaan si 1111, isi-switch na lang kita. Switch. Ayun. Si port
number 1 with MAC address 1111. Ngayon, babalik ngayon si 1111 MAC address papunta kay MAC address 4444 kay computer B sa kabila sa switch 2. Magta-travel ngayon yung reply ngayon pabalik sa ating switch 2 on port number 11. Sa port number 11, mare-register ngayon si MAC address 1111. Kaya maisusulat natin dito ang 1111. And then the reply, ibabato na lang ni switch 2 diretso kay 4444 kasi switch siya, di ba? Yun ang ating communication. Going back and forth na communication, ganun katindi, intelligently, wise ang ginagawa ni switch. Very smart, really, I'm telling you. Kasi once na natutunan niya na ang lahat, the switch can intelligently decide based on the destination MAC address. Okay? So I think I finished everything from part 1 and until here, up here, the explanation. And I did not forget anything because this is only a very basic information for you to understand when it comes to the CCNA 200-301 exam. So that's it for now. Next video na tayo.